Okay, attorney, yung nga pong part 3 no sa kanyang video, sabi niya March 2025 pa lang. Si speaker ay nagpaparinig na sa aming mga meeting that he will shoot me if I will talk. March po ito. Bakit po nung panahon na yon hindi na siya agad nagsabi nitong mga binabanggit niya ngayon? Maybe because sinabi, he will shoot me if I talk. I don't know. State of mind yun, Ted. Hindi ko alam yung state of mind niya. Basta, I can tell you na talagang nung pumuputok-putok na to, kinabahan na siya. Kasi, you can imagine kung bakit, di ba? Kasi ang babanggain mo, the most powerful forces in the land. So, I can imagine. Binabanggit po din ni Ginoong Saldico, no? Na siya lamang ang nagiging daan para kumita ang sila Romualdez at saka sila Marcos umano dito nga sa kickbackan sa mga insertions. If you are going to go back sa inyo pong naunang mga panayam, attorney, ang sinasabi po ninyo doon sa mga aligasyon ng insertion ng inyong umano'y kliyente nga during the 2025 budget na wala namang illegal sa insertions per se. Pero this time po, ang sinasabi ng inyong kliyente, doon pa lang sa insertion na ginawa umano ng presidente, may kitaan na. Paano po natin pwede kaya ma-reconcile yun? Yung insertion per se, talagang I still stand by that, Ted, no? Na hindi yun illegal kasi everyone does it. Basta ma-implement. At saka walang gimmick-gimmick on the side. Ang sinasabi niya ngayon, pinilit yung insertion na yun, pagkatapos kumita pa. Now, whether or not na-implement yun, hindi ko alam. Whether substandard yun, hindi ko alam. Basta ang point niya lang doon is talagang meron ng intention to kumikbak ng 25%. Yun yung illegal, not the insertion. Opo. Pero Pero doon sa aligasyon against your client na nagkaroon umano ng insertion, hango din po sa mga sworn statement ng ilang taga DPWH, nag-insert si Saldico pero wala siyang kinita, kumbaga ganon. Itong issue na ito, itong 100. Opo, 100 billion. Opo, 100 billion, correct. Opo, pero doon sa kasi po dito po sa, kung babalikan ko lang po ito pong statement, itong si Alcantara, laban kay Congressman Saldico, sinasabi niya, nagkaroon po ng mga, naging proponent ang inyong kliyente sa 426 flood control project, particularly in Bulacan, in the amount of 35.024 billion pesos. So, kapag po natin pinagbasihan ang statement na wala namang problema sa insertions per se, pero dito po, sinasabi din nga, ito po ay proyekto na kung saan ang inyong kliyente ay proponent at na-insert din po ito dito po sa ating pambansang budget. So, dito po, walang kinita ang inyong kliyente? Wala. Hindi ko kino-concede yan na nag-insert siya dyan ng 35 billion. I-verify ko yan. Balikan kita dyan. Okay. Pero kung ang question is may kinita ba siya, the answer is hindi. Wala siyang kinita. Okay. So, dito nga po sa kanyang statement, sabi niya na sa lahat ng ito, wala akong kinita. So, lumalabas po na bagman lang siya nila Romualdez at saka ni Pangulong Marcos at pumayag lang siya mula noon hanggang sa kanyang paglitaw ngayon na naging bagman lang siya. Hindi, wag natin sabihin bagman. Yung bagman kasi humahawak ng pera para matago Pass-through lang siya. Naging delivery lang siya. Delivery agency lang siya. Di ba? Yung sabi nga niya, vinalidate din niya na sabi nung, di ko matandaan yung pangalan, si Mr. Gutesa at saka yung dalawang santo. Mark and Paul, di ba sinabi niya sila nag-deliver? So ginamit lang yung mga tao niya para mag-deliver sa Forbes at sa Malacanang. So hindi niya hinawakan yung pera. Opo. So, kung ganun po, sir, sa kanya hong pagkatao, sabi nga ninyo sa inyo pong unang panayam, mayaman na ito, bilyonaryo na ito. Apat nga ang kanyang kumpanya na deklarado doon sa kanyang salin. So, sa kanyang pagkatao, bilyonaryo na siya, pumayag siya na siya ang conduit dito sa kickbackan na ito. Ganun po. Alam mo na, I imagine na hindi pa rin namin napapag-usapan yan, hindi pa namin na-dissect yan completely. I imagine na nadala na lang siya because chairman siya ng appropriations, pagkatapos sa kanya pinadaan. If he's guilty of anything, sa akin today, ang judgment, if he's guilty of anything, it's yung lack of strength to resist. Dapat na-resist niya yun. At kailan nagsimula yung kanyang pagiging
kung ayaw po ng term na bagman, ay kolektor ng kickback umano ni Romualdez sa ni Pangulong Marcos. Again, Ted, hindi niya kinolekta, pinadaan lang sa kanya. So, para malinaw lang yun, kasi ayokong matrap dun sa semantics eh. I'm guessing, kasi may mga picture nga siya ng 2024, di ba? Na deliveries. So, I'm guessing, at the latest, 2024. Sorry, not at the latest. As early as 2024. Kung meron 2023, 2022, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nakita yun. Hindi ko memoryado yung ebidensya. Okay, sige po. So, again, para lang ho natin, kumbaga, magkaroon tayo ng picture dito po sa kinikwento ng inyong kliyente at saka yung ating mga napanood na napakinggan sa mga nagdaang hearing attorney. So, kung hindi siya ang kumolekta, lumalabas na totoo ang kwento nila Hernandez and Alcantara na naghatid sila dito sa condominium sa Taguig at maging dito sa bahay po sa Pasig ni Congressman Ko at tinanggap umano nung mga tao nitong si Paul Estrada at itong isang Mark Tiksay na ito yung pera, at pagdating ng pera sa bahay ni Ko, si Ko ang naghatid naman sa bahay ni Romualdez at saka ni Pangulong Marcos diyan sa Malacanang. Hindi ko alam, Ted. Hindi ko alam kung saan yung drop-off point. But I understand what you're saying na sa akin, it would be safe to assume na dun nga sa bahay niya. Sa Valle Verde ba yun? Or isang condo? Pero again, hindi siya naghatid. Yung mga tao niyang naghatid. Wala siyang fingerprint whatsoever dyan sa cash na yan. I mean that figuratively and gano'n, no? Kasi hindi ka sa kanya, pass through lang. Ang sinabi nga niya doon sa statement niya, ginamit yung mga tao ko para mag-deliver. Opo. So, sabi nga po ninyo, depende na po yun sa nakikinig kung maniniwala sila o hindi. Correct. Opo. Pero, paano po kami maniniwala sa inyong kliyente na ganun po ang naging trabaho niya, no? Congressman siya, pagkatapos may mga identified na mga projects, and then nag-a-advance yung contractor, inihahatid ng DPWH personnel sa kanya, at siya ang hindi siya mismo naghahatid, siya ay nag-uutos lang para ihatid dito kay Ginoong Romualdez at kay Pangulong Marcos. Nang wala siyang kinikita kahit 5 magmula noon hanggang itong paglantad niya. Hindi ko alam, Ted, kasi yung sinabi niya, ginamit lang yung mga tao niya eh. I'm not sure na in advance sa kanya. Basta ang sinabi lang niya na yung kickback dun sa 100 billion na insertion na yun, pinadaan lang sa kanya. Yung mga detalye nun, hindi ko pa alam. Give me time, balikan din kita dyan. Opo. I understand what you're saying eh, na hindi kompleto yung storya. Hindi kompleto yung kwento. I understand. Sige, tatanungin ko sa kanya pag may chance ako makausap siya at kompletuhin ko para sa'yo. Attorney, meron pa yatang paparating na part. Kasi gusto ko maniwala ka sa akin eh. Kaya gusto ko rin fill in the blanks. Eh. Opo. Yes sir. At hindi lang ho, ako, no, kundi ang nakikinig sa atin para po ma-establish yung, kumbaga po, hindi naman maitatanggi yung nasirang credibility, no, ng inyong kliyente dahil for the longest time tahimik siya. Ngayon lang po siya nagsalita. Okay. So attorney, meron pa daw hong part for ito. Bakit po ba chap-chap ang kanyang statement na ang dating po sa iba, parang he's manipulating the minds of the people at para bagang ginagawa na pong teleserye na may paabang-abang pa tayo at hindi lang po ito isang bagsak kung talagang siya'y nagsasabi po ng katotohanan. Hindi ko alam, Ted. Hindi ko alam what's state of mind na naman yan. Hindi ko alam. But if I were to take a guess, kung magsa-speculate lang ako, I'm imagining kasi info overload. Diba? Ako mismo, pag nag-interview ako ng testigo, na-info overload ako after 30 minutes, 1 hour eh. So gusto niya, I imagine, ito ang nangyari, mabigat ito na storya, i-absorb niyo muna yan, then balikan ko kayo bukas. Kwento ko sa inyo bukas. Diba? I imagine, again, I'm not saying na yan nga yung state of mind niya. Ang sinasabi niya po, no, yung March 20 pa lang, 2025, I'm sorry, meron na humbanta sa buhay niya. Umalis daw siya noong July 19. Opo. Okay, mali nga ako. Akala ko February siya umalis eh. I take that back. Opo. Meron po kasing, pero ang sinasabi po nga kasi, maging actually ang Rappler po naglabas nga ng story dito at sinasabi nga nila ang report sa Congress nakakuha siya ng travel authority after na dasona. Kumbaga after na po nang pumutok itong isyung ito.
doon pa lang po sa mga kwento ho ng, kasi po actually bumalik siya eh. Pagkatapos niya mag-Amerika, bumalik para ho sa campaign at eleksyon. Bumoto pa nga siya eh, dito po sa Bicol. So ito hong mga inconsistency po sa mga petsa na sinasabi, ano ho ang kwento ng inyong kliyente dito? Kasi importante po ito para po lamang sa kredibilidad po ng inyong kliyente, attorney. Okay. Well, let's make it clear na yung inconsistency was mine. Ako yung nagsabi na umalis siya ng February na bago magkasona. The error was mine. Like I said, before you even ask the question, sabi ko mali ako, I take it back. Now, yung wala naman siya kwento sa akin tungkol sa timing. Hindi naman niya ako kinorect. I'll take it up with him. But ano pa rin, yung ang feeling niya pa rin is may threat sa kanya. Wag na natin pansinin yung kung kailan nangyari yun. The fact is ngayon, may feeling siya na may threat sa kanya. And number two, ang principal reason naman talaga ng pag-alis niya is yung kanyang medical medical exam. So, hindi naman para tumakas eh. Nakakalimutan natin yun. Yun yung primary reason. Nagbigay na nga ako ng mga medical records sa Senado. I was hoping na hindi lalabas yung medical records para kay Senator Lacson lang dapat yun eh. Although, again, hindi ko naman nalagay sa letter na please do not release. So, ako na rin na may kasalanan nun. But andun na eh. Hindi pa rin naniniwala mga ibang tao. Wala na akong magagawa doon, di ba? Opo. Kung pati dokumento, hindi ka naniniwala, what will convince you? Sige po. So, sa ngayon po, attorney, ano ang, kung mamarapatin po ninyo, if you're at liberty po to tell us, sa ngayon, meron bang posibilidad na mag-acquire na po ng ibang citizenship sa Ginoong Ko para ho kahit nakansilahin pa ang kanyang pasaporte ay hindi siya maobligang bumalik ng Pilipinas? Hindi ko alam kung may plano siyang ganyan. I'm guessing wala naman because from yung tenor ng usapan namin, babalik siya eh. So, hindi ko imagine kung bakit niya gagawin yun. Kasi po, mukhang hindi na pumalayo kung totoo ang sinasabi ni Pangulong Marcos sa kanyang press con nung Friday at ni Ombudsman Remulla na pagsampa ng kasong kriminal, they will file a petition to cancel the passport of your client. Sure. Labanan ko. Marami pa naman remedyo dyan. Opo. Pero kung sa opo. Pero kung sakasakali po, attorney, na ito ho naman po advance lang na adelantadong kaisipan. Kung sakasakali po na ipakansila ang pasaporte ng inyo pong kliyente, hindi nyo lang ito tatanggapin ng gano'n na lang? Talagang lalabanan nyo pa ito para hindi makancel? Yes, of course. Meron pa yung mga superior, yung mga appellate courts eh. Alam mo, Ted, iniisip ko, ganun ba kadali kumuha ng citizenship? Parang ganun na lang na parang punta ako sa Amerika, bigyan mo naman ako Trump ng American citizenship. Paligay ko, diba, ang sabi ho yata sa Amerika ngayon, mahirap kasi nagkakahulihan nga ngayon doon eh. Pero ang sabi po ng iba, meron daw mga madaling mga lugar, sabi po nila sa ilang pong African countries, pwede daw po makakuha agad-agad, lalo na pag marami kang pera. I don't know. Yeah, well, mag-apply tayo. Attorney Roy, I'm joking. balikan ko